after all, pag ang Diyos, hindi na tayo, sabi nga, nung tinuro ni Kuya Aban nung nakaraan, di ba? Pag nagkasakit tayo, di ba, nawalan tayo ng buhay, ng kalakasan, ay baliwala din ang ating mga tinatangkilik. Can you hear amen? Amen. Kaya dapat talaga, tanawin natin na utang na loob na sa ating Diyos yung buhay na mayroon tayo. Amen po mga kapatid? Amen. Kaya nga po, lagi namin sinasabi na mag-invest at mag-invite po kayo para po sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos po palagi ang magbibigay sa atin ng blessing sa lahat ng bagay. Can you hear amen? Amen. So magandang gabi po. Good evening. Patiin mo nga ang iyong katabi ng good evening. Ayan, hallelujah. So handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Alam ko po na handang-handa na tayo. So our topic and series is still under the lesson entitled Carries the Gift of Favor for Everyday Life, Part 25. No? Ang haba na, pero may natututunan po ba tayo mga kapatid? Honestly, amen. So salamat po. So before we start, let me just give you some few reminders. As always, ito po bago at mainit-init pa. Ang ating pong YouTube account na The Master Teacher BS ay road to 1,000 subscribers. Palapakan nga natin. Sapagkat ngayon ay 735 na po siya. No? 745 po pala kasi may nadagdag pa po. Palapakan naman natin si Lord. So, sabi nila, konting kembot na lang. Magiging 1,000 na. So, be part of this history. Amen po mga kapatid. So, let's help a church. Please like, share, and subscribe. No? So, mahalaga po yon na ipagsabi natin. Kasi po, tayo rin po ang makikinabang nito at lahat ng ating mga subscriber at nakikinig ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Because this is the channel of Jesus. It is the Master Teacher Bible Study. Kaya pag nakikinig sila ay matututo ng mga salita ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Also, don't forget to silence your phone during the worship service to avoid distraction. Also, next, please take down notes. Magsulat po tayo. Sabihin sa katabi, magsulat tayo. Hindi ako magsasawa na ipaalala sa inyo na magdala ng notebook, ballpen at Bible para magsulat tayo because that is a sign of a good student of the Word. Are you a good student? Dapat nagsusulat tayo. Also, you can use your camera phone to take a picture because what? A picture is worth 1,000 words. Isang picture mo lang, daig mo pa yung nagsulat. Can you hear amen? Amen. Also, don't forget to do this. Look at that. Invest. Pakibalik mo, brother. Invest and invite. No, I would just want to emphasize on this. Sapagkat yung iba, minimintis lang, binabaliwala yung announcement na ito. Mga kapatid, hindi natin masasabi, ngayon malakas ang mahal mo sa buhay. Tama? Ngayon ay magaling siya. Ngayon ay pinagpala siya. Pero hindi mo alam kung kailan darating ang kanyang kamatayan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ang dami nating nababalitaan dyan sa labas. Maraming mga krimen ang nangyayari. So why don't you invest and invite? Hindi naman sa ibang tao To your family, to your real best friends or friends, and to your kapitbahay na talagang dear at mahal na mahal mo. Can you hear amen? And if you do that, papasalamatan ka pa nila kasi pag uwi nila sa langit, magkikita-kita tayo doon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sabi na iba, hindi ako mag-invite, tsaka na lang pag nagkasakit na siya, pagka mahina na siya, hindi. Habang malakas pa siya, dalhin nyo na siya sa church para ma-enjoy naman niya ang Macarius life, ang super blessed and happier than happy life kay Kristo. Shout amen! Amen. Di ba, may nabalitaan ba kayo, mga nagkakabarilan, di ba, mga nasagasaan, mga kung ano-ano pa. So, ganun lang ang buhay. Magaling ka, malakas ka, mayaman ka, pero isang bala ka lang, wala ka na. Can you hear amen? Kaya ibigay natin ang ating buhay sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? So bring a family next on our services, every Sunday worship service and every midweek service. That is also simulcast online with our worship service. Ang ating pong gawain ay Sunday, 8 in the morning and Wednesday, 6 p.m. Amen po ba mga kapatid?
So please naman po, hindi kami magsasawa na magpaalala sa inyo, pero magdala po kayo. Sabihin sa katabi, magdala naman tayo sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So, are you ready to study the Word of God? Amen. Kung handa na po tayo, ay upo tayo ng maayos at sabay-sabay tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sapagkat pag sinasabi natin ito po'y deklarasyon ng pagpapala in your spirit, soul, and body. Do you believe that? Amen. Ang pagpapala po ay hindi lamang po material, no? Hindi lang body, hindi lang masaya ka lang, kundi yung spiritual na pagpapala na hindi nawawala galing sa Panginoon. Shout amen. Amen. So let's begin. Our topic is charis, the gift of favor for everyday life. At tayo po ay mag-review lamang po ng ilang mga napag-aralan natin. We're still under the topic, the gift of perfection. What is that perfection? A perfection that is not a reward, but a gift of favor. No? So, ang ating pagiging perfect, hindi dahil magaling ka. Tama? Hindi dahil perfect ka talaga. Sapagat wala namang perfecto, kahit perfecto pa nga at perfectan pa nga mo. Amen mga kapatid? But it is a gift of favor from the Lord. Next, the old covenant demands perfection. Gusto mo maging perfect? Sige, mag-perform ka, mag-alay ka, magbigay ka ng hinahanap or dinedemand ng Diyos to become perfect. But there's a good news. Look at this. Next po, the good news is the old covenant demands perfection, but the new covenant, tayo po yan, nasa bagong kasunduan, look at that, provides perfection. No? So wala ka nang gagawin, wala ka nang dadalhin ng mga alay, sapagkat si Kristo na ang naging perfection ng bawat mga Kristiyano. Can I hear amen? Amen. Look at this, the perfect sacrifice. Christ fulfilled the perfect requirement of the sacrificial system. Kaya ang isang katotohanan po, wala na pong maibabato pa ang Diyos Ama sa ating mga tao the moment na tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Kasi kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay binanal na ni Kristo, nilinis na ni Kristo, at ikaw ay tunay na pagpapalain ng ating Ama. Why? Because Christ fulfilled the perfect requirement of the sacrificial system. Kasama na po dyan yung alay na walang kapintasan, hindi sakitin. Si Jesus is the perfect sacrifice. Siya ang kordero ng Diyos. And also yung lahat ng mga oras, perfect timing, kung kailan siya iaalay, natupad niya rin po yun. That is why Jesus is the perfect sacrifice. Can you hear amen? And paano po tayo naging perfect? Next po. Our perfection, look at that, everybody. Our perfection is what? Deposited in our born-again spirit. Wow. No, hindi ka perfect sa body. Di ba? Nagkakasakit pa tayo, naiinis tayo. Even in our soul, sa ating kaluluwa, nagagalit pa tayo. Pero tandaan po niyo ito. Our perfection is deposited saan? In our born-again spirit. Kaya nga po, ang isang born-again Christian na tumanggap kay Kristo, pag namatay po siya, papasok siya sa langit kasi may isang bahagi sa kanya na tunay na banal at hindi na nakakasala. It is your born-again spirit. Pumalakpak nga po ang lahat ng na-born-again. Salamat Lord, na-born-again ako. Can you hear amen? Amen. Sabi ng iba dati, ang born again, akala nila yung papalakpak lang na ganyan, at pakanta-kanta, at pahaleluya, halibawang, sabi pa nga nila. No? So, hindi naman yun ang kanilang naintindihan na ang born again pala ay yung spirito na binuhay ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. So, once we became born again, ang ating pong katayuan ay tayo po ay hindi pa perfect in our two parts, in our body, in our soul. Amen po mga kapatid? That is why, next, sinless perfection. Yung hindi nagkakamali, hindi ka nagkakasala, is not expected. Sabi nga natin, not expected. Yan. Opo, tama pong narinig ninyo. Hindi inaasahan ng Diyos na ikaw ay maging perfect agad. Can you hear amen?
Lalo na pag nasa mundo pa tayo kasi malakas ang hatak ng mundo, masarap eka ang bawal, malakas ang tawag ng laman pag nasa mundo ka pa. Kaya nga po, ang sinless perfection is not expected. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Parang mali ata ang tinuturo ko. Kasi kung sinasabi mong, Pastor, ako hindi na nagkakasala, mali nga talaga to. Tama mga kapatid? Kasi yung sinless perfection, ibig sabihin nun, hindi ka na nagkakasala. Sino po nagkakasala pa rin dito? Taas ang kamay? Ay, salamat. Mga tao pa pala ng aking mga kasama. Akala ko yung mga anghel na. Ayan. So, bakit hindi po in-expect ng Lord ang sinless perfection? Para mas madali po nating maintindihan, it is in the context of being sons and daughters or mga anak ng Diyos. Let me give you an example. Look at the picture. Just like our babies, no? Yung mga anak nyo, naalala nyo nung baby pa sila? Di ba? Born again is the baby of God. Amen po mga kapatid? Sa mga anak natin, you embrace both their cuteness, their irresistible charms, and the undeniable appeal. Also, kasama po dyan ang kanilang mga flaws. Ano yung mga flaws na yon? Yung baho nila, imperfection nila, yung blemish nila, which is yung kasalanan ng bata. Can you hear amen? Aliwanag po ba ng kapatid? Yung iba, siyang-siya pag ang baby, cute na cute, pero pag umihi at tumain lang, ay, sa'yo na ulit. Diba? Hindi ganon, kasi hindi niya anak. Tama mga kapatid? Pero pag anak mo, tanggap mo yung kanyang cuteness at ang kanyang mga flaws. Can you hear amen? Kahit pa siya ay dumudumi, umiihi, may sipon, amoy tuta, sabi nga nila, amoy araw, amoy pawis, no? Puro dusing, minsan ang anak mo ay selfish o madamot, pero tanggap mo pa rin. Amen po mga kapatid? So ganun si Lord sa atin. Kasi nga, anak tayo ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tama ba mga mommies and daddies? Mahal nyo ba yung mga anak nyo kahit may mga flaws sila? Yes! Kasi it is in the context na anak ka na ng Diyos. At alam ni Lord Jesus yan. Bakit? Kung tayo perfect na, hindi na sana niya itinuro ang, next po, yung the Lord's Prayer. Ano ba sabi ng the Lord's Prayer? Forgive us our sin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Alam na ni Jesus, magkakasala ka pa rin. Kaya humingi ka ng tawad habang ikaw ay nagpapatawad naman sa iba. Can you hear amen? So, ang ating focus as Christians ay hindi sinless perfection, kundi ano? Next po. Our focus is the spiritual perfection, which is required. Sabi nga natin, required. Yan. Pag sinabing spiritual perfection, it is our born-again spirit. It is a must. Kailangan, nararapat na gawin. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Bakit? Focus natin ito. Ito mismo ang itinuro at utos ng Panginoon. John chapter 3 verse 7. Review lang tayo. You should not be surprised at my saying, ano sabi ni Jesus? You must be born again. Amen mga kapatid? Hindi niya sinabing, gusto mo bang maging born again, anak? Pwede ka bang maging born again? O baka naman, gusto mong maging born again. Hindi po. Ang sabi niya, ikaw ay dapat maging born again. Ipanganak muli. Saan? Hindi sa katawan, hindi sa iyong kaluluwa, kundi sa iyong espiritu. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, let me give you another good news. Ito yung pinag-usapan natin noong nakaraan. The old covenant requires perfect obedience. Look at the contrast. The new covenant provides perfect obedience. Sino po sa inyo ang mula pagkabata sinubukang tuparin ang 10 utos ng Diyos? Meron ba rito mga kapatid? Sino po nakasunod ng 10 utos? Meron po ba? Parang wala pa talaga, no? Talagang wala pa, kahit nga ako, hindi po eh. Buti na lang. No, we are under the new covenant, and look at that. The new covenant provides perfect obedience. So, good news po ito sa atin. Tama ba mga kapatid? Good news po ba? Kasi hindi ka makasunod eh. Kahit sino sa atin, walang magsasabing, obedient ako Lord, 100%. Pero buti na lang, we are guaranteed to receive the blessing kasi meron ng sumunod para sa atin at gumawa ng lahat ng utos ng Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Bakit mahalaga yung obedience sa mga anak ng Diyos? Alam natin ito. Look at this. Because
Next po, obedience brings what? Blessing. No? Yun ang mahalaga ron eh. Sumusunod ka kasi may kasunod yan na pagpapala. At ikaw nga, halimbawa, ikaw ay tao na nasa mundo, it applies to all authorities. Nag-o-obey ka kay God, sa government, sa church leaders, and in your family, sa mga magulang mo. Amen mga kapatid? And if you do that, anong tatanggapin natin? Blessing or pagpapala. Sino pong gusto ng blessing? Anong gagawin natin? Sumunod tayo sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Now, sabi ng iba, madali lang naman ata yung sinunod na utos eh. Ilan bang pinag-uusapan nating utos? 10 lang ba? Sino nakakalam no nakaraan? Ilan po? Next po? 613 laws or mitzvot. Pag sinabing mitzvot, commandments. Amen na kapatid? Yung 10 utos nga, sabi nyo, walang nakakasunod eh. Eto, 613. So, kung bagsak ka na sa 10 utos, baka sa 613, lagapak yarn. No? So, hindi ka talaga makakasunod. Kinari, amen? Amen po ba? Kasi nga po, di ba, nakaraan, nabasa natin sa James 2:10. Wala dyan eh. Pag nasunod mo man, 612, bagsak ka sa pang 613, bagsak ka pa rin. No? Napakahirap. Buti na lang, may gumawa niyan sa'yo. Good news, sinunod na ni Kristo, kaya you are guaranteed for a blessing. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you happy with that? Or else, walang tatanggapin ang sino mang tao na pagpapala mula sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Look at this. Sino pong sumunod o tumupad ang lahat ng 613 laws or commandments? Matthew 5, verse 17, Christ fulfills the law. Nakakasunod po ba? Alright, 17, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Sino po yon? Jesus Christ did not come to destroy, but to fulfill. No? Dumating ba si Kristo? Yes. Siya'y namatay na ba? Yes. Siya'y nabuhay? Yes. Umakyat sa langit? Yes. Dumating siya hindi para alisin ang utos. Tinupad niya ang 613 na utos mula sa ating Panginoon. Can you amen? Why? Sapagkat sabi ng Romans 8:3-4, look at this. The law of Moses could not save us. Bakit? Because of our sinful nature. Walang makasunod sa mga batas ni Moses. But God put into effect a different plan to save us. Itong mas matalinong plano ng Diyos. He sent His own Son, sino yun? Jesus Christ in a human body like ours, except that ours are sinful. Si Kristo walang kasalanan, kaya perfect sacrifice. Tayo, sinful. God destroyed sin's control over us. How? By giving us His Son, look at that, as a sacrifice for our sin. Amen po? Kaya hindi makasunod ang tao sa batas. Kaya si Lord lang nag-adjust. Siya nang nag-isip para si Gani, si Sister Pe, si Sister Anika ay tunay nga po na pagpalain ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Verse 4, tuloy natin. He did this so that the requirement of the law would be fully, no? Hindi half, hindi 3/4, kundi fully accomplished for us, para sa atin, who no longer follow our sinful nature, born again spirit yon, but instead follow the Spirit. Kaya kung merong nagsabing, hindi ka na nagkakasala, meron. Hindi po sa katawan, hindi sa kaluluwa, kundi sa iyong born again spirit. Pumalakpak nga po ulit ang mga na-born again, hindi nagkakasala in your spirit. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, ang tanong ay, what is the benefit? Anong pakinabang na maging perfect tayo kay Kristo? Ito po yun. Nung nakaraan, pinakita ko sa inyo. Next po. Under the new covenant, in Christ, I am what? Perfectly obedient. Kay Kristo, masunurin ako. Perfect. 100%. 1,000%. 100%. Therefore, anong resulta? God is righteously obligated to bless me. No? Obligado ang Diyos na pagpalain ako. Bakit? Perfect ako eh. Nakakasunod ako eh. Dahil kanino? Sa akin ba? Dahil sa aking sarili? Hindi. Sa pamamagitan nino? Ang ating Panginoong Kristo. Can you amen? Is that a good news?
Yes, buti na lang nandiyan si Kristo. But take note, sabi diyan, righteously obligated. Sabi nga natin, righteously obligated. Yan. Ibig sabihin po nito, ang mga pagpapala na hihingin mo ay matutuwid na mga pagpapala. Can you hear amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kunin mo na nga siya kasi napakasama niyang tao. No? Hindi. O kaya, Lord, bigyan mo ng kabalasan yung tao na yan kasi inaapi niya ako. Hindi itutuparin ng Diyos yun. Can you hear amen? Kasi dapat ang lahat ng yung hihingin ay yung makakabuti sa iyo at sa ibang tao. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya nga po noon, ang blessing ng mga Old Testament or Old Covenant people, temporary. Sabihin natin temporary. Para bagang pintuan na unti-unting sumasara at pagkasarado na, close na. Wala nang pagpapala. Can you hear amen? Pero in the New Covenant, good news. Bukas ito palagi para sa lahat ng tumatawag kay Kristo. Do you believe that? Let's read it. 2 Corinthians 1:20. Dapat paborito mo ito. Look at this. The yes to all of God's promises na kanino? Is in Christ. And through Christ, we say ano? Yes. Amen to the glory of God. Kapag ikaw ay humihingi sa Diyos sa pangalan ni Kristo, nabibigyan ng glory ang ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Kasi nagtitiwala ka na dahil kay Kristo, natupad na ang lahat ng pangako ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Ikaw ay nakatanggap ng pagpapala, ng pabor, ng charis mula sa Diyos dahil kay Kristo. Natupad niya na ito. Amen mga kapatid? Therefore, look at this conclusion. Next, since I am united in Christ, kayo po ba'y kaisa na ni Kristo? O hawa kayo. Look at this. God is under righteous obligation to bless me. Dapat pagpapalain ako ng Diyos. Bakit? Otherwise, that would be unrighteous, unjust, and unfair. Kanino? To His Son, Jesus. Bakit? Nagpakahirap si Kristo sa krus. Totoong namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kaya pag hindi ka pinagpala ng Diyos dahil kay Kristo, it is unrighteous, unjust, unfair para kay Kristo. Ibig sabihin, sayang ang kanyang kamatayan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Oh, here's one more thing. Next, for God not to bless you, anong gagawin? He has to apologize to His Son, Jesus. Amen mga kapatid? Pasensya ka na, Gani, hindi mo na kita pagpapalain. Bakit? Lord, kay Kristo, sinabi mo sa 2 Corinthians 1:20, di ba? All the promises of God are yes in Jesus, kaya pagpapalain mo pa rin ako dahil kay Kristo. Can you hear amen? Pero sa ganang akin lamang, hindi ako pwedeng pagpalain ng Diyos. Can you hear amen? Maliwanag po ba yun? Or, He has to apologize. Anak, Kristo, Jesus, pasensya ka na. Hindi ko talaga makalimutan ang kasalanan ng tao na ito. Can you hear amen? But the good news is, lahat na ng kasalanan natin ay pinatawad na dahil kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So are you still with me mga kapatid? Amen. So iniwan natin ang tanong nung nakaraan. Dito tayo pumapalaot. Why? Next. Why should God bless you? Dapat ba pagpalain ka ng Diyos? Dapat ba na pagpalain ka ng Diyos? Totoo bang born again ka? Totoo bang anak ka ng Diyos? Pag namatay ka ba, langit ang punta mo? Ikaw ang makakasagot niyan. But why? Because on what grounds, what reason is God obligated to bless you and why? Bakit ka pagpapalain ng Diyos? Anong dahilan para pagpalain ka ng Diyos at bakit? So sagutin natin ang tanong na yan. On what reason God is under obligation to bless you? Parang parang demanding naman ito ang dating. At yung mga conservative na mga churches, parang tataas ang kilay na para bang inuutusan mo ang Diyos. Hindi. Sinabi ko na kanina, this is in the context na anak ka ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Meron ka bang anak na napakakulit, pero pag naglambing sa'yo, hindi mo mapahindian? Tama mga kapatid? Yun. Ito yun, sinasabi natin. Kaya sabi, what reason is God under obligation to bless you, to give you money, to give you life, to give you good hope and health? Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid?
So, look at this. Next, you need to understand God is not capricious and unreasonable God, no? Pag sinabing capricious, it is a sudden and an unaccountable change of mood or behavior. Pabago-bago, moody ka, o mabait ka, pagpapalain kita. O masama ka na naman, walang pagpapala. Mabait ka, pagpapala. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay hindi bigay-bawi. Pag binigay niya, binigay na niya. Can I amen? Amen po mga kapatid. Hindi siya capricious or unreasonable. In fact, our God is a very reasonable God. Let's look at this. Isaiah 1:18. Look at this. Ang sabi? Come now. Ngayon na. Halika. And let us reason together, says the Lord. Though your sins are scarlet, mapula, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, malalim na pula, they shall be as wool. Magiging maputing-maputi na parang niebe. Look at that, mga kapatid. Dahil kay Kristo, sa Panginoong Hesus, ano man ang kasalanan natin ay pwedeng maging maputi. Can you hear amen? Anong imbitasyon ng Diyos? Come now. Halika. Let us reason together. Sa Tagalog, halika, gani, mga tuwiranan tayo. Ano bang dahilan? Bakit kumuhingi ka ng pagpapala sa akin? Can you hear amen? Pwede ba natin gawin yon? Yes, in the context na tayo ay mga anak ng Diyos. Are you here with me, mga kapatid? Amen. Next, Isaiah 41 verse 21. Do you follow? Amen. Present your case, says the Lord. Bring forth, dalin mo, your strong reasons, says the King of Jacob. Lord, ibigay mo na yung 1 million. Bakit naman, anak? Ibigay mo yung strong reason mo. Lord, pag hindi mo binigay. Di ba? Pwede ba natin gawin yon? Ayan. Yes. Sabi ng Diyos, present your case. Ilatag mo sa akin anong sitwasyon. Amen po mga kapatid? Bring forth your strong reasons. And if that reason is valid, kaya yung gawin ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Present your argument, your evidence, your proof na dapat kitang pagpalain. Amen, amen po mga kapatid. Kaya dapat masagot natin ang tanong na, next ulit, why should God bless you? Bakit ka nga ba kailangan pagpalain ng Diyos? Are you interested with this? Sige po, pag-aralan natin. Number 1, on what ground is God obligated to bless you and why? Number 1, everybody, because you are what? Eternally forgiven. Do you believe this, mga kapatid? Do you believe this? Ikaw ay pinatawad na ng Diyos habang buhay. Kaya ka pinagpapala ng Diyos. Can you amen? Ever wonder, bakit ang mga tao, minsan, hindi nakakatanggap ng blessing? Kasi nung nagkagalit kayo, baka hindi ka napapatawad pa rin, kaya kahit na maabutan ka man lang ng kahit kaunti, o kaya paboran ka ng kahit kaunti, hindi nangyayari. Bakit? Baka hindi ka pa tunay na napatawad. The good news is, in Christ, you are eternally forgiven. Can you hear amen? So kung pinatawad ka na ng Diyos, are you guaranteed for a blessing? Yes, pagpapalain ka ng Diyos. Now, the question is this. Tingnan natin yung kabaliktaran. On what reason God cannot bless you, cannot bless someone? No? Anong rason na ang isang tao ay hindi pinagpapala ng Diyos na buhay? Sino po nakakaalam? Bakit kaya hindi ka pinagpapala? Sino po nakakaalam? Letter S sa English, letter K sa Tagalog. Sa pamamagitan ng sin or kasalanan. Basahin natin. Isaiah 59 verse 1 to 2. Look at this. Everybody, don't think that the Lord is too weak to save you or too deaf to hear your call for help. Ang Diyos hindi po siya mahina para iligtas ka. Hindi siya bingi para marinig ang iyong dasal. Pero anong dahilan? Verse 2, it is because of your sins that He doesn't hear you. Is that clear? Dahil sa kasalanan mo, kaya hindi ka naririnig. It is your sins that separate you from God when you try to worship Him. Can I hear amen? Kaya napakahalaga pala pag nagpapagamit ka sa Lord, pag ikaw ay tumatayo sa Kanyang harapan, humihingi ka pa rin ng tawad. Can I hear amen? Kasi malay mo nga naman, may mga kasalanan ka na hindi mo na ikumpisal sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen?
Kaya napakahalaga ng opening prayer. Wala naman ako sinasabi, no? Pero yung opening prayer kasi, doon tayo humihingi ng tawad sa Diyos, nagpapalinis para lahat ng gagawin natin dito ay papaboran at pagpapalain ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. So why? Leviticus 17 verse 11, sabi rito, for the life of the creature is in its blood. No, ang buhay ng anumang nilalang ay nasaan daw? Nasa dugo. I have given you the blood so you can make atonement for your sins. It is the blood. Ang Hebrew word nito ay dam, blood of animals, to be particular. The blood representing life that brings you atonement. No? Ang Diyos nagbigay ng dugo ng hayop para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Tama ba, mga kapatid? Yes, sapagkat ang dugo ay buhay. Now, ang Hebrew word ng salitang atonement, sabi nga natin atonement. Yan. In Hebrew, it means, alam nyo na to, kafar. No? Kafar. It means to cover, figuratively to condone or ignore, pabayaan na lang, to cancel, cleanse, linisin, forgive, patawarin, to reconcile, makipagbate, to expiate or apologize. Ibig sabihin, literally, the blood of animals, anong nangyayari? Pag ang dugo ng hayop, it covers, it cancels, it cleanses, it forgives man, look at that, temporarily. Bakit temporary? Because it is mandatory and yearly. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, mag-alay ka, dapat mag-aalay ka. Paano kung busy ka sa trabaho? Hindi ka nakapag-alay, hindi ka nakapagdasal, hindi ka mapapatawad. Amen, mga kapatid? Amen po ba? So it is temporary, but it is not permanent. No? So kung temporary pala, hindi siya permanente. Sabi nga natin, temporary. Yan. Temporary lang kasi kailangan nating ulit-ulitin. Walang palya. Dapat perfect ang tupa or ang hayop na ilalagay mo sa altar ng Diyos. Or else, pag hindi mo ginawa yon, kakafar ang kasalanan mo. Amen, mga kapatid? Kumakapal ang kasalanan na iyan. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, nakakaalis din naman at nakakatanggal ng kasalanan ang dugo ng hayop. Nakita niyo po yung kanina? It cleanses, it covers. Ang dugo ng tupa at baka ay nakakaalis, nakakatanggal din ng kasalanan, pero not permanent. Sabi nga natin, not permanent. Yan. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Kaya kung hindi permanente pala ang mga dugo ng hayop, kinakapos yan. Kinukulang yan. At lagi mong uulit-ulitin. Amen. Amen. Pero may good news. Hebrews 9 verse 22, in fact, we can say that according to the law of Moses, nearly, almost all, halos lahat, nearly everything was purified by how? Sprinkling with blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Sabi nga natin, shedding of blood. Yan. Sa Tagalog ay pagdanak ng dugo. Amen, mga kapatid? If blood is poured out and it is the evidence of death, doon palang magkakaroon ng tunay na pagpapatawad. Kaya ang gusto ng Diyos kasi, tadanak ang dugo kasi mawawala ang buhay ng nilalang na iyon. Amen. Maliwanag po ba? Amen. So, dito po papasok ngayon yung good news. Gusto niyo po ba ng good news? Ano ang good news? Basahin natin. John 1:29. Everybody, the next day, John saw. Sino nakita niya? Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." No? Nakita ni John, si Jesus, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos. Na ano daw? Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi nga natin, takes away. Yan. Ang Greek word nito, sinabi ko na nakaraan, the Greek word of the word takes away is airo or airo. Sabi nga natin, airo. Yan. In Hebraism, pag sinabing Hebraism, a Hebrew idiom of expression, ibig sabihin ay kasabihan sa Hebreo.
It means to expiate, apologize sin, lift up, bear up, carry, put away, buhatin, or ano daw, remove, take up. Sa Tagalog ay ano? Nag-aalis. So, nakita nyo po yon. Maganda rin pala ang nagagawa ng dugo ni Kristo, ang kordero ng Diyos. Amen mga kapatid? Anong nagagawa niya? Pwede siyang mag-alis, pwedeng maging pampalubag loob, pambayad para malinis ang kasalanan at mapatawad tayo. Amen? Amen po ba? So parehas pala ng epekto. Ito ang mas malupit at mas maganda. Do you want good news? O, tingnan nyo po. Hebrews 9:12, one of my favorite verse. Once for all time. Sabi mo nga, once for all time. Minsan na lang, hindi na ulitin. He took blood into that most holy place, but not the blood of goats and calves, hindi dugo ng hayop. He, look at this, Jesus Christ took His own blood and with it, anong resulta? Napakaganda. He secured our salvation. Kailan? Forever. Palakpakan naman natin ang ating Diyos na buhay. Hindi dugo ng hayop ang ginamit niya. Sarili niyang dugo, sarili niyang buhay, and with it, He secured, sigurado, word for word, basahin niyo. He secured our salvation, kailan? Forever. Kaya pag ligtas ka, sigurado kang ligtas dahil kay Kristo. Amen? Amen po ba? Kaya pag totoong tinanggap mo si Lord, hindi mo sasabihin na, ligtas pa kaya ako? Nagkasala ako eh. Ligtas pa ba ako? Alam mo ang sagot. Tama mga kapatid? Dahil kay Kristo, secure ang iyong kaligtasan forever. Pumalakpak nga po ang ligtas at pupunta sa langit forever. Do you believe that mga kapatid? Yes. This is the good news. Hindi mawawala sa iyo ang iyong kaligtasan kung totoo si Kristo sa iyong buhay. Shout amen. So, sa dugo ng tupa or hayop, it is temporary. Sabi nga natin, temporary. Look at the difference, no? And the comparison. Kasi taon-taon pa ulit-ulit. Pero in the blood of Jesus, sa dugo ni Kristo, ang kordero ng Diyos, anong sabi? Permanent forgiveness para sa ating mga kasalanan. At isa pa, hindi siya yearly, kundi ano? Once for all time. Minsan na lang. Hindi mo na uulitin pa. Hindi ka na maggagawa pa ng katay na hayop para ialay sa Panginoon. Can you hear amen? So tanong ko ito, malaki bang pagkakaiba? Malaki po ba? Dugo ng hayop at dugo ni Kristo. Malaki po bang pagkakaiba? Sino ang tinubos ng dugo ni Kristo? Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos. So you receive permanent forgiveness. Amen mga kapatid? And once for all time. Minsan na lamang po. Are you here with me mga kapatid? Amen. So, therefore, itong napakagandang balita. Everybody, pakibasa. Secured salvation forever means, ano daw? Secured forgiveness of sin forever. Amen po mga kapatid? Dahil ikaw ay ligtas na, sigurado rin na ikaw nga ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Do you believe that mga kapatid? Kasi baka yung iba isipin, hindi pa rin ako pinapatawad ng Diyos. Galit pa rin siya sa akin. Hindi po totoo yan. Sabi sa katabi, hindi totoo yan. Pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Can you hear amen? Basahin natin ang ilang verses. Ephesians 1:7. In Christ, we are what? Set free. Pinalaya na tayo by the blood of His death. And so, we have forgiveness of sin. How rich is God's grace? Biyaya. Sabihin sa katabi, biyaya. It is something na hindi mo deserve na matanggap, pero ibinigay pa rin kasi mayaman ang biyaya ng Diyos. Can I hear amen? Amen. Colossians 2:13, itong mas maganda. When you were spiritually dead because of your sin and because you were not free from the power of your sinful self, anong ginawa ng Diyos? God made you alive with Christ. Buhay ka na. Dahil kanino? Kay Kristo. And etong good news, everybody. And He forgave all our sins. Sabi nga natin all. Sa Tagalog ay ano? Kalahati ba? Hindi lahat o lahat?
lahat. So all means all. Lahat. No more sins. And Jesus forgave all your sin. Do you believe that? Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po? Amen. O, nag-amen ka na. Tinanggap mo na. Pinatawad na ako sa lahat ng kasalanan ko. Verse 14, ito pa. He canceled the debt. Anong utang yon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang utang mo. Which listed all the rules we failed to follow. He took away that record with its rules, and look at that, and nailed it. Saan? To the cross. You are saved by grace. Amen? Naniniwala ba kayo na pako si Kristo sa krus? Siya ay namatay sa krus. Siya ay ibinabat, inilibing, at pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Brothers and sisters, cancel na ang lahat ng utang mo. Wala ka ng kasalanan. Lahat ay kasama ng ipinako sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Yan yung ginagawa natin doon sa Right Decision Retreat. Alala nyo, may krus ditong malaki. Tapos, idinidikit natin yung mga papel. Ano yung nakalagay sa papel? Listahan ng mga kasalanan. Di ba? Tapos, wag mong lalagyan ng pangalan. Siyempre, makikilala ka. Ilagay mo doon at mamaya, pagkatapos ng session, kukunin natin lahat yon, ilalagay sa drum, susunugin. Amen mga kapatid? Kasi hindi na aalalahanin ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Can you hear amen? Kailan nangyari ito? Nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sure na ikaw ay napatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So ano nangyari sa atin nung si Kristo ay nasa atin? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, anong kondisyon? If anyone is in Christ, na kay Kristo ka, nagsisimba ka, lumalapit ka kay Kristo, nagdadasal ka sa pangalan ni Kristo. Amen mga kapatid? Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, manggagamot at best friend mo. Amen? If anyone is in Christ, ano nangyari? He is a new creation. The old is gone, the new has come. Kag tinignan ka ng tao, sabi nila, siya pa rin yan eh. Hindi. Pag tinignan ka ng Diyos, wala na ang lumang pagkatao mo. Bago na ang lahat ng ito. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Kasi kaisa ka na ni Kristo. Binigyan ka niya ng born again spirit, kaya ang kaluluwa mo at ang spirito mo nagsama na. Kahit pumikit ang iyong mata, magpantay ang iyong mga paa, diretso ka, panglangit ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Nilinaw ng NLT. What this means is that those who become Christian. Sino po yung mga Christian na rito? Taas ang kamay. Totoo po bang Christian tayo? Sinabi ba ni Jesus na magdala tayo ng kaluluwa sa kanyang panan? Magsisi na tayo, ha? Tapos sa linggo, magdala na kayo. If what this means is that those who become Christian become what? The new person. Bagong pagkatao ka na. Nahiya ka dati, mag-invite, bago ka na. Sabi sa katabi, bago ka na. Mag-imbita ka ng kaluluwa. Amen mga kapatid? They are not the same anymore. The old life is gone. The new life has begun. Amen po mga kapatid? Huwag kang matuwa na ikaw lang ang pupunta sa langit. Isama mo ang tropa mo. Isama mo ang kapitbahay mo. Ang lahat ng kapamilya mo. Para lahat tayo ay magkita-kita sa langit. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. 2 Corinthians 5:18-19. Babasa lang tayo ng mga verses to prove this. All this newness of life is from God, who brought us back to Himself through what Christ did. And God has given us a task. Meron kang trabaho. Sabi sa katabi, may trabaho tayo. Ano yung trabaho na yan? A task of reconciling people to Him. Sa Tagalog ng reconcile, nakikipagbati, nakikipagsundo ang mga tao kay Kristo, sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo. Amen mga kapatid? So, paano nila makikilala si Kristo kung hindi mo sila dadalhin sa church? Are you with me, mga kapatid? Yun ang task mo. To reconcile people with God. Pag wala kang nadala, kahit isang kaluluwa sa Panginoon, talagang masaya ka lang na naligtas ka. Tama ba, mga kapatid? Sabihin sa katabi, magsama ka nang pupunta sa langit. Lalo na yung magulang mo, kapatid mo. Tama, mga kapatid?
Sabi mo, mahal mo sila, pinagtatrabahuhan mo ng gabi at araw-araw gabi, binabaliktad mo para magkaroon sila ng magandang buhay. Hindi yan ang buhay pa. Ang tunay na buhay ay kapag meron kang relasyon sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Verse 19, tuloy natin. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting. Sabi nga natin, no longer counting. People sin against them. Ano yung hindi na binibilang? Kasalanan ng tao laban sa kanila. This is the wonderful message He has given us to tell others. Tanong, pinagsabi mo na ba? Yung Jesus namin, nagpapalaya. Yung Jesus namin, nagdadala ng kaluluwa sa langit. Amen mga kapatid? Ayan o. Bakit? No longer counting the people's sin. Kaya di ba yung sabi na iba, ayoko mag-church. Bakit? Baka masunog ako eh. Kidlatan pa ako dyan. Ito ang sabi mo sa kanya, 2 Corinthians 5:19. Hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan mo laban sa iyo. Amen mga kapatid? Ang Greek word ng salitang no longer counting, medyo mahaba, dalawang salita yan eh. May logizomai. Sabi nga natin, may logizomai. Amen. Ang ibig sabihin nito, not to take an inventory, literally or figuratively, not to despise, hindi nagalit sa'yo, not to impute, not to count or calculate, not to think on or isipin pang muli. Amen mga kapatid? Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yan? O ito, mas maganda, lalakihan ko. Next, ang Greek word na may legisomayi, ang ibig sabihin nito, not counting. Sa Tagalog, hindi na binibilang. Sabihin sa katabi, hindi na binibilang. Di ba ang tao ganyan, nakakatatlo ka na, sige pa, 4. Tama mga kapatid? Si Lord ganito, not counting. Anong ibig sabihin nun? Not counting your sins. May kasalanan ka? Wala na. Not imputing sin in your account. Si Gani, kilala ko yan, masamang tao yan. Pero kay Lord, hindi na. Not to take inventory of your sin. Alam niyo po yung inventaryo sa mga nagtatrabaho, di ba? At the end of the year, kompleto pa ba yung natin, mga upuan, baka nailabas na. Yung mga natin. Tama mga kapatid? Inaalala, binabalik-balikan. Pero kay Kristo, lahat ng kasalanan mo ay limot na niya. Shout amen. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. So tandaan niyo ang Greek word na yan. Lord, sabi mo sa Greek word, may logizomai, not counting all my sin. No? Pwede mong gamitin sa prayer mo and you can receive the fullness of the forgiveness of God. Amen. Hebrews 10 verse 16 to 18. Malapit na po tayo. Last 2 verses, sorry. Hebrews 10:16 to 18. Everybody, this is the new covenant I will make with my people on that day, says the Lord. Ano sabi ng Diyos? I will put my law saan? Hindi na sa tapyas ng bato, in their hearts. Bakit? So they will understand them. Ganda. And I will write them in their minds. John 3:16. 2 Corinthians 1:20. So they will obey them. No? Mga kapatid, iniligay na ng Diyos ang lahat ng utos niya sa ating puso, sa ating isipan para maintindihan at masunod natin ito. Can you hear, amen? Verse 17. Then he adds, may dagdag pa. Etong napakagandang dagdag. Everybody, I will never again remember their sins and their lawless deeds. Sa Tagalog, hindi ko na aalalahanin kahit kailan ang iyong mga kasalanan at iyong mga masasamang ginawa. Can you hear, amen? Naintindihan niyo pa ba yun? Wala bang palakpak dyan kay Kristo? Amen? Hindi niya naaalalahanin. Kahit yung ginawa mo kanina, hindi niya naaalala yun. Amen po mga kapatid? Dahil sa pagpapatawad ni Kristo. Look at the verse. I will never again remember their sins and their lawless deed. Wow. Talagang pagpapalain ka ng Diyos. 18, now when sins had been forgiven, look at this. There is no need to offer any more sacrifices. Amen.
Amen na kapatid? Kasi kung hindi, magdadala pa rin ako ng tupa, magdadala pa rin ako ng baka, mag-aali pa rin ako ng aking mga alay para mapatawad ng Diyos. Brad, sis, hindi mo na kailangan magsakripisyo. Amen na kapatid? Si Kristo, kinalimutan niya na ang lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay tunay ng pinatawad habang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Do you believe that? Amen. Now, kung alam mo na pinatawad ka na ng Diyos eternally, pagpapalain ka ba ng Diyos? Amen. Finally, last slide. Pakibasa natin. If sin is the reason why God cannot bless you, anong sagot? Forgiveness is the most logical reason why He should bless you. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Kaya pala hindi ako pinagpapala, kasalanan, eto ang maganda. Pinatawad na ako ng Diyos. Kaya pagpapalain na ako ng Diyos na buhay. Do you believe that? Pumalakpak nga po ang lahat ng pinatawad na ng Diyos para tumanggap ng kanyang pagpapala. Are you here with me, mga kapatid? May natutunan po ba kayo? Amen. Next, to be continued sa number 2. Actually, 5 po yan eh. May 2 pa po. May 4 pa pala. Number 2 is, because you are continuously perfect. Hindi po sinabing continually, continuously. Kasi tinignan ko sa dictionary, pag continually pala, may gap doon na humihinto. Hindi Ang pagpapatawad ng Diyos, walang gap. Ang tawag doon, continuously perfect. So, wag kang mawawala. Sabihin sa katabi, wag kang absent. Anong ating Macarius Challenge? Everybody, in Christ, I am destined to be super blessed. Isa pa po't malakas. In Christ, I am destined to be super blessed. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Tayo po tayong lahat. Bakit super blessed? It is not just blessed, super blessed, because God is obliged to bless me as a child of God. Anak ba tayo ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga anak ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagtuturo mo sa amin sa gabing ito at patuloy na nilinaw mo sa amin na kami po ay nasa kalagayan na hindi kami alipin. Hindi na kami makasalanan. Kami po ay nasa kalagayan kami anak mo at siyang-siya ka sa amin in our born-again spirit. The baby of God. The spiritual baby of Jesus. Kaya Panginoon, we are entitled, we are destined for the blessing, not because of our effort, but because of your effort on the cross of Calvary. It is not what we have done, but it is what you have done on the cross, Father. Panginoon, salamat po, sapagkat malinaw sa amin, kung wala ka, wala po kami, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat sa perfect sacrifice na pinagkaloob mo. Salamat sa perfect na pagsunod mo sa 613 na utos. Wow, di namin kaya yon. At salamat dahil pinatawad mo na kami perfectly. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, malinis na kami. Kaya naman, ang lahat ng anak mo na rito, naniniwala, we believe, Lord, na lahat kami ay pinatawad mo na dahil sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya lahat kami ay marapat lang na tumanggap ng pagpapala mula sa ating Ama sa langit dahil kay Kristo. Thank you, Lord, for making us your sons and daughters, your child. John 1:12, that whoever believes in Jesus and accepted Jesus have given the right to become God's children. And thank you, Lord, kasama kami sa milyon-milyon, libo-libong tao sa mundong ito na tinawag mo bilang anak mo. Kaya Lord, hindi namin sasayangin ang aming pagiging anak mula sa iyo. Maglilingkod kami at patuloy po na ibibigay namin ang aming buhay habang kami po ay malakas pa. Kaya Lord, salamat po ng marami at samahan mo pa po kami sa mga susunod naming pagtitipon at kayo lamang po ang maparangalan sa lahat ng aming sinabi at ginawa. Let everything that has been said and done will be for your glory alone, our God and Father. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. In Christ, I am destined to be super blessed. Not
not just blessed super blessed para mayroon kang pagpapala to share your blessing with others. Are you blessed? Super. So kung kayo po'y pinagpala mga kapatid, inaanyayaan ko po kayo na pagpalain din natin ang gawain ng ating Diyos na buhay. Tinatawagan ko po ang naka-assign for our grace giving. Tinatawagan po natin ang naka-assign for grace giving.